Totoo kaya na yung kanilang ipinost sa Facebook page ng Net25 at yung binalita ay peke? Ng iba, nasira na daw ang Net25. Nawala na daw ang kredibilidad. Hindi na daw mapagkakatiwalaan, binabayaran na daw. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga po muli, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ay Linggo, July 20. Mag-iingat po tayo lahat. Hindi pa rin po nakakaalis yung bagyo. Dito nga sa amin, panay ang ulan. Kaya mag-iingat po tayo lahat. Kumusta na po kayo mga kapatid? Magandang araw po saan man kayo panig ng ating mundo, sa ibang bansa. Mag-iingat po kayo lahat yan. Ito na naman tayo, gagawa po ng isang reaksyon dahil sabi ng iba, nasira na daw ang Net25. Nawala na daw ang kredibilidad. Hindi na daw mapagkakatiwalaan, binabayaran na daw. Ang sabi ng isang nag-post sa Facebook, yan, tinatanong niya magkano daw ang binayad sa Net25. Kasi nag-post daw ang Net25 ng tampered. Ayon sa kanya, tampered. Yan ay nasa ibang bansa, yung tao nga. Hindi ko alam pa. Kung wag na natin pagmasdan yung ganyang personal na nyo. Yung mga sinasabi lang niya, yung mga patungkol sa Net25. May nabasa ko rin sa mga comment, may mga pumapanig sa kanya at siniraan din yung Net25 yung mga nag-comment. Pinanood ko yung video niya sa kanyang page, Facebook. Yan, si Tim Chase ba yun? Parang kasi yung apelyido niya. Nagtatrabaho sa ibang bansa, sa Amerika. Panoorin po natin siya kung paano niya sinira. Kasi sabi niya, tampered daw. Sinira daw ng Net25 yung reputasyon ng Net25 dahil sa post binabanggit niyang tampered. Sabi nga niya, hindi nga ako nagpo-post ng ganyan sa aking wall. Bakit hindi ka mag-post ya? Siguro, alam niya, ewan, bakit hindi niya i-post? Kung totoo yun, i-post sana niya. Wala siyang may post, walang may pakita eh. Ito, panoorin po natin. Pati yung sa Malacanang, tinira niya. We have the watermark. Pag ipiprint mo yung watermark, pag walang watermark, legit yan. Okay? Pag ipiprint mo, sumama ang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Alright? And then, pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. It's that simple. Now, let's go to the document that has been posted by Malacanang. Clarissa, napisa ng isang kaso ng kidnapper at saka 25. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Saan nyo nakuha yan? Nag-joke ang journalist nyo. Okay, eto, galing to sa Net25. Ayan, Net25 yan ha. Galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita niyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? So in-edit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan ha.
Bobo nyo. Now, tell me, that 25, how did you get that document? Where did you get the document from? Very question would probably be, from whom did you get the document from? At magkano bayad nila sa inyo pa i-post yan? Ha? The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Do you even know the legal implications of this? Ha? Ikakasira nyo to, net 25. Nag-post kayo ng tampered document. Mga major news outlets pa naman kayo. Yun. Hindi ko na po kinuha yung mga sinabi niya patungkol sa ibang mga ahensya yung doon sa gobyerno na binabanggit niya ng mga sa kanyang video binabanggit niya ng mga tanim tampered documents. Tawag nga tanim tampered documents sa Malacanang. Wala na, hindi ko na pinakita yan. Yun lang mga binanggit niya patungkol sa Net 25 ang ipinakita ko po sa video nito para makapokus po tayo sa mga pag-isyong ito tungkol doon sa Net 25 kasi kumakalat na ngayon, trending na trending ang Net 25. Marami po kasi ang nakasubscribe sa Net 25 lalo na nung nag-trending si Ma'am Eden Santos. Ang dami na mga kritiko sa Iglesia ni Cristo, kritiko sa Net 25 at yung mga ayaw ng mga fake news, may mga doon sila nag-subscribe, doon sila nag-follow sa Net 25. Kaya maraming salamat. Pero sabi nila ikakasira daw yung ginawa nilang pag-post. Totoo kaya na yung kanilang ipinost sa Facebook page ng Net 25 at yung binalita ay peke? Kahapon lang, July 19, kahapon umaga, ibinalita nila na yung dokumentong hawak nila ay totoo. Hindi tampered, hindi peke. Galing mismo sa ibang bansa. Ganyang kagaling ang Net 25. Tapos sasabihin binayaran. Mataas pa rin ang kredibilidad ng Net 25. Marami ang naniniwala, marami ang pumapanig sa Net 25. Sa lahat ng mga reporter, kay Ma'am Eden Santos, hindi yan inalis sa Malacanang Press. Malacanang Press. Bilang Malacanang Press. Yung kahapon nga, July 19, binalita nila. Binalita na yung hawak nilang dokumento ay original, hindi po tampered. Nakagaya ng binabanggit nitong taong ito. Ikasisira daw ng Net 25. Ito, mayroon po akong ipapakita sa inyo na video mismo galing sa Net 25 kung paano nila nakuha ang dokumento na sinasabi tampered. Kung maaari, i-share po ninyo ito doon sa taong iyan. Kahit itag ninyo siya doon sa kanyang Facebook page para mapanood niya. Panoorin mo ito kung mapanood mo. Mainit ang diskusyon sa social media sa isyu ng pagkamatay ni Paulo Tantoco, apo ng Rustans founder. Halos 4 na buwan mula nang iulat ang kanyang pagkasawi sa isang hotel sa Beverly Hills noong Marso 8, inilabas ng LA County Medical Examiner ang autopsy report. Accidental death, dulot ng epekto ng cocaine at komplikasyon sa puso. Ngunit kasabay nito, kumalat sa Facebook ang isang umano'y police report mula Beverly Hills Police Department. Ayon sa dokumento, natagpuan si Tantoco na walang malay, sinubukang i-revive ng security at ng mga polis, ngunit idineklarang patay bandang alas 12:05 ng tanghali.
Nakasaad din doon ang presensya ng pulbos na hinihinalang cocaine at ang pagkakaimbestiga umano sa mga kasama niya, kabilang ang may bahay na si Dina Arroyo Tantoco, Lisa Marcos at Alex Samiro. Agad itong itinanggi ni Atty. Claire Castro, tinawag ang impormasyon na fake news at ang nagpapakalat bilang obstructionist. Ginagamit ng iba mga obstructionist para masira. Kumonta ka na 25 sa BHPD para linawin ang issue. Binigyan ng himpilan ng opisyal na kopya ng incident report, kahawig ng kumalat, ngunit may nawawalang detalye. Wala sa opisyal na kopya ang bahagi tungkol sa hinihinalang drug overdose at ang investigasyon gaya sa unang ginang. Ayon kay Lieutenant Chris Coulter ng BHPD, hindi nila inilabas ang bersyong yon. Tampered daw ito at may impormasyong hindi mula sa kanila. Mahalaga ring linawin, magkaiba ang police report sa coroner's report. Ang una, base sa initial response. Ang huli, bunga ng forensic investigation. Sa mga video na lumabas, gabi bago nasawi si Tantoco, katabi siya ni First Lady Lisa sa isang dinner event. Nakita rin sila sa isang after-party event kung saan naroon din ang ilang personalidad. Noong March 8, nasa Philippine Consulate si FL Liza Marcos sa umaga at tumalos sa MIFF 50 concert sa Cerritos sa gabi. March 11, nakabalik na siya sa bansa at pinungunahan ang turnover ng donasyon sa Girl Scouts of the Philippines. Sa muling pagbuhay ng issue sa pagkamatay ni Tantoco, muling idinidikit ang investigasyon umano sa unang ginang. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam sa kung ano ang totoong pangyayari bago ang pagkasawi ni Tantoco. Tanong din ng ilan, bakit hindi kasama si First Lady Lisa sa nakatakdang biyahe ni Pangulong Marcos sa Amerika? Nataon lang ba ang hiwalay na biyahe nito sa Saudi Arabia o sadyang isinabay para hindi makasama sa US trip? Sa kabila ng mainit na issue, hindi dapat makalimutang pribadong tao si Tantoco at may pamilyang nagluluksa sa pagkawala nito. Sa ingay ng politika, tila nakakalimutan ang mahalagang kaugalian nating mga Filipino, pakikiramay at pakikidalamhati. Ako po si Juan de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue. O yun, napakalinaw. Balikan lang po natin yung tama. Sabi niya, kasi sira daw ng 25. Sa salita niya yun, siguro, mayroon siyang gagawing hanggang. Sige, kung gusto mo magdemanda, idemanda mo yung 25. Kung sa tingin mo ay nagrabyado ka. Kung sa tingin mo ay may maling ginawa ang 25, idemanda mo. Magreklamo ka. Kasi kumuha ng dokumento ang Net 25 doon mismo sa ibang bansa. Pinaliwanag sa video. Ngayon, kung wala kang may papakitang ebidensya na nagkamali ang Net 25 at ikaw naman ang babalikan ng Net 25, okay, dapat maghanda ka rin. Ganun lang yun. Vice versa yun. Kasi may mga nagko-comment sa kanyang video, sa kanyang page na panig sa kanya, binayaran daw ang Net 25. Kahit kailan, hindi mababayaran ang Net 25. Maninindigan sa katotohanan yan. Hindi yan maglalabas ng mga fake news, ng mga fake na document. Kaya kung maaari po, i-share po ninyo ito sa kanya, doon mismo sa kanyang page. I-tag ninyo sa kanya itong video ito, lalo na po yung galing sa Net 25. Napaka-linaw na yung dokumentong hawak nila ay galing mismo doon sa ibang bansa. Yan lamang po. Maraming salamat.